Aray ko, ang sakit ng batok ko. Nakakangalay naman. Bilis! Kanina pa kami din eh. Ikaw ay sobrang atat. Hindi ka naman first honor. Pag-aaral. Halos buong buhay natin, inaitutunan natin sa kaka-aral. Mula Lunes hanggang Biyernes, aral. Hapon hanggang gabi na nga lang makakapagpahinga, tapos may mga assignment pa na bukas ng umaga ay kailangan mo ipasa. Minsan, Sabado at Linggo, kailangan mo pa pumunta sa practice, kaya buong buhay, halos na igugugol na natin lahat sa pag-aaral. Pakarami ko rin kinaiinisan na bagay sa pagpasok sa school. Isa na doon, syempre, yung paggising ng maaga. Noon kapag inigising ako ng nanay ko ng maaga para pumasok, yung ginagawa ko, uupo muna ako sa kama para makita ng nanay ko na bumangon ako talaga. Tapos pipikit ng konti, then hihiga ulit. Then makakatulog ulit ako at babalikan ako ng nanay ko para gisingin na naman. Abay, gising na! Tanghali na eh! Papasok ka baga o hindi? Papasok po ako. Abay, bango na. Yung nanay ko noon, inihahanda niya na yung kakainin ko. Tapos syempre ako, papikit-pikit pa kasi gusto ko pa matulog. At pagkatapos kumain, natapos ko na ang pakikipagdigma sa antok. At magpapatuloy na ang aking pakikipaglaban sa isang panibagong stage ng pakikipagsapalaran. Ang pagsagupa sa lamig ng inyong usapan na nahantong sa hiwalayan dahil hindi ka na niya gusto. De, joke lang. Ang pagsagupa sa lamig ng tubig. Tapos yung lamig ng tubig parang ayaw niyang mahawakan. Nay, ang lamig naman ng tubig. Wala namang iinit to. Aw, ang lamig. Kung daliri pa lang ang nilalagay ko, tapos sobrang lamig na, di lalo na kung buong katawan ko ang nilalagay. Hindi na lang ako maliligo. Ito na ang mainit na tubig mo panligo. Hindi mo kaya yan. Malamig. Ganyan yung nanay ko. Palagi niya akong pinag-iinit ng tubig para hindi ako lamigin sa paliligo sa umaga. Kaya yung inis ko sa malamig na tubig sa umaga, nagiging saya. Isa pang nakakainis noon sa school, yung upuan kasi kapag nasa public school ka, may tabingi, may hiwit, at may putol ang armchair. At yung iba lulusot pa ang puwet mo kasi wala ng plastic yung upuan. Bakal na lang sa magkabilang tabi na puro kalawang. At kahit nauna ka sa isang upuan, at kahit nalagyan mo na ng pangalan mo, at kahit pangalanan mo pa yung upuan ng sarili niyang pangalan, ang pangalan mo ay Cherry. At kahit sabihin mong, akin to ha, walang aagaw. Kinabukasan kapag na-late ka, pag-aari na siya ng iba. Akala ko ikaw ay akin. Naalala ko noon napakaganda ng upuan ko at talaga namang hindi ko siya pinapaagaw sa iba. Mga agaw, magsilayo kayo. Akin to, akin, walang aagaw. Yung upuan ko na yun, palagi ko siyang kasama sa hirap at ginhawa. Inaalagaan namin ng isa't isa. Magkasama na rin kaming gumawa ng magagandang alaala. Hanggang isang araw na late ako, lahat ng bata nakapili na ng kani-kanilang mga upuan at yung paborito kong upuan, inangkin na ng iba. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-daman ang puso ko. At syempre kapag late, ang madalas na napupunta sa'yo, yung upuan na italik, nakahiwit, na kapag sumandal ka ng todo, para kang babalintong. Akala ko ba bawal matulog sa school? Bakit tong upuan nakahiga? Sa kinaiinisan ko sa pagpasok sa school, dahil nga paloob yung bahay namin at nasa probinsya kami, napakaputik. Kasi noon hindi pa nakakalsada yung aming daan na nasa 2 kilometers ata yun, basta malayong lakarin yon, na sobrang dulas at ang daming palusong at paahon, at ang dami ring limatik. Yun yung parang linta na maliliit na humihigop ng dugo. Ay, ang dami naman limatik. Tapos ang hirap pang tanggalin. At dahil nga puro putik ang dinadaanan ko, hindi ko pwedeng isuot kaagad ang sapatos ko kasi mapuputikan. At saka madaling masira kapag laging napuputikan. At ang naisip na solusyon namin dyan, magbota. Ayun, may bota na ako. Hindi na ako si Kulas na nagpapadulas-dulas. Then kapag papasok na ako nun, hindi na nga ako nadudulas. Kaso nga lang, nagkakaroon ako ng extra dalahin, yung sapatos ko. Nangyari din noon, sakto, pagdating ko, yung service namin dumarating na din. Tapos dito sa paglabas ng sityo, may bahay. At sa likod na ako naguhubad ng bota at nagpapalit ng sapatos. Noon pa naman, medyo umuulan at medyo matagal din magpalit. Then yung mga kasama namin sa service, magrereklamo. Aba, bilisin naman! Kami late na eh! Ano ka namang tagal niyan? Oo nga, ang aga-aga namin dito gumayak. Tapos malilate din dahil sa mga pabagal-bagal na yan kasi. Ay, mamaya naman, ang hirap na nga isuot ng aking sapatos. Tapos nung mga panahon na yun, umuulan pa. At alam
Alam mo ba yung pinaka nakakainis? Yung nakapayong ako at nakabag. Tapos kapag nagpapalit ako ng sapatos, kailangan ko pang tumungo, tapos yung bag ko umuus-us na papunta sa ulo. Aray ko, ang sakit ng batok ko. Nakakangalay naman. Bilis! Kanina pa kami din eh. Ikaw ay sobrang atat. Hindi ka naman first honor. Isa pa sa kinaiinisan ko kapag ako'y nasa school, kapag nawawala yung lapis o ballpen ko. Kasi noon naranasan ko na mawalan ng lapis. Tapos, biglang nagdikta yung teacher namin. Number 1, necessary. Madam, nawawala po ang aking lapis. Number 2, beautiful. Madam, hindi ko pa talaga makita yung aking lapis. Number 3, Kaya sobrang hirap talaga nun kapag nawawalan ka ng lapis. Isang araw pa naman nun, nung nawala yung lapis ko, pagkakatanda ko, may clay na yon. Mga ganito na siya kaikli, mga nangangalahati na kasi yon. Din isang araw noon, nakita ko tong kaklase namin na babae na itago na lang natin sa pangalang Shasha. At may ginagamit siyang lapis na katulad nung akin. Kasi pareho yung height. So noon, habang pinagmamasdan ko yung lapis at tinitingnan at sinisigurado kung akin nga ba yon o hindi, idinesisyon ko sa aking sarili na, ay, yun nga yung lapis ko eh. Kinuha niya yung lapis ko. Nagnanakaw. So noon sinabi ko sa kanya na, akin yan lapis eh. hindi ha? Akin to? Sinumbong ko noon sa mga pinsan ko at kaklase kong lalaki na lapis ko yun eh. Kinuha ni Shasha. Din yung mga pinsan ko at yung kaklase ko, mga 4 ata kami noon, sinamahan nila ako papunta sa upuan ni Shasha para sabihin, "Hoy, magnanakaw ka! Hindi pala sa'yo yung lapis na yan eh. Kay Tuni yan, ibigay mo yan." Din siya, meron din siyang kakampi ng mga babae. Mga 4 din ata sila nun. At sila yung spokesperson niya. Ay, huwag niyo nga pagbintangan to. Kanya talaga yung lapis na yan. Binigay yan sa kanya ng kapatid niya. Din habang nagtatalo kami, umiyak na siya. Susumbong namin kayo sa mama ni Shasha. Pinagbibintangan niyo siyang kumukuha ng lapis. Eh hindi naman. Din sabi ng mga pinsan ko sa akin, "Pakukuha din natin yung lapis na yun. Huwag ka mag-alala." Din ako nagpapaawa lang kasi hindi ko naman talaga sure kung yun talaga yung lapis ko o hindi. Baka nga hindi yun yung lapis ko. Baka magkasing haba lang. Isa pa sa kinainisan ko, kapag na-aksidente ako sa school. Kasi noon sikat ako bilang isang bata na sobrang daming naranasan na aksidente sa school namin nung elementary. Ang dami kong record na aksidente doon. Nadapa, nahulog sa riprap, nakabato ng bata, napapangga sa pader habang tumatakbo, sugatan sa tuhod, labas daw ang buto, at marami pang record ng mga aksidente. Isang araw kasi noon, lunch break, umuwi yung teacher namin at bago siya umalis, may ibinilin siyang isang bagay. Huwag malikot ha. At syempre naman tinandaan ko yun, pero hindi ko sinunod. Dapat kami magkakaklase na lumabas ng gate sa school namin. Kasama namin yung kaklase namin na babae na itago natin sa pangalang Keratin. Yung school namin kasi noon, pabundok. So yung gate niya, punta sa kalsada, palusong. At kapag papasok ka ng school, paahon. Pumunta kami sa kalsada nun para maglaro-laro habang iniintay namin ang teacher namin. Kasi kami yung uri ng bata noon na kapag dumating yung teacher, nag-aagawan kami sa daladala niya. Kasi iniisip namin na tataas ang grade namin dahil doon. Madam, ako na po nadala dito. Tsaka ito. Habang iniintay namin yung teacher namin sa labas, nainip na kami dahil sa tagal. Noon, usong-uso pa naman sa mga bata, yung "Pabilisan tayo makabalik sa school, mahuli bahong tae." Siyempre ako naman na ayaw magpatalo, nakihabol-habol din ako. Ako yung pinakauna nun. At ang kasunod ko, si Creatine. At habang papasok kami ng gate, paahon sa hagdan, hindi ko napansin na yung gate pala nakabukas. Hanggang kalahati lang yung pagkakabukas niya. At habang tumatakbo ako paakyat, nauntog ako sa kantuhan ng bakal na gate. Then nalula ako nun at nagpagulong-gulong hanggang sa masambot ako ni Creatine. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman na para bang ang sakit ng ulo ko. Din tumayo na ako habang nalulula pa. Din sabi ni Creatine, "Hala, may dugo." Din yung iba kong mga kaklase nakapagsumbong agad sa mga teacher na nandun. At ang una nilang ginawa, kumuha sila ng makapal na damit para ipatong sa ulo ko para tumigil yung pagdurugo. Habang hinihintay namin yung motor na tinawagan para dalhin ako sa center. At ang naaalala ko noon, pagkatapos naming lumabas ng center, may tapal na ako sa ulo. Kasama namin ng nanay ko, yung teacher namin. Ibinili niya ako ng isang balot na rebisco na may palaman at saka isang buko juice. Pagkadating namin ng bahay, inilagay ko yung rebisco sa aparador na damitan ko at in-enjoy yon ng paunti-unti. Ang sarap ng feeling ko. At nung tinanong ako kung sinong tumulak sa akin, kung bakit ako nahulog sa hagdan, ang sagot ko, Creatine. Ang sarap ng feeling ko.
mga ka-dino! Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray, palagi ka nang magsisimba, at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu!